Ka-Express, eto na ang pinakamagandang balita na natanggap ng Gilas Pilipinas bago ang dalawang napakahalagang laban kontra Jordan at Iran. Bumalik na si Kai Sotto. Hindi ito simpleng plano lamang. Sumali na mismo ang 7-3 center sa ensayo ng Gilas at nakalaro na rin sa tune-up game kontra Movis Phoebus kung saan nanalo ang Pilipinas 81-76. Matagal-tagal din nating hinihintay na makita ulit si Kai sa sistema ni Coach Timcon, kaya malaking bagay ang pagbabalik na ito. At kapag tinitingnan natin ang kasalukuyang pool, talagang bumabalik na ang familiar na mukha ng Gilas. Nariyan sina Junmar Fajardo, AJ Edu, Dwight Ramos, Kevin Kembal, Carl Tamayo, Scottie Thompson, Sergio Perez, Chris Newsome at syempre si Kai Sotto. Kasama rin sa pool ang naturalized player na si Justin Brownlee. So ibig sabihin, malaking bahagi ng pangunahing core na matagal nang binubuo ni Coach Tim ay magkakasama na naman para sa World Cup qualifiers. Pero kailangan nating maging eksakto. Hindi pa literal na kompleto ang lahat. Hindi makakalaro sa window sina Quentin Malura-Brown at Mike Phillips habang patuloy pang sinusuri ni Coach Tim kung sino ang bubuo ng Final 12. Gayunpaman, malaking pagbabago ang presensya ni Kai. Mismong si Coach Tim ang tumawag sa kanya na isang game changer. Sa laki, haba, rim protection, finishing ability ni Kai, nagkakaroon ulit ang Gilas ng armas na matagal nitong hinahanap. At sa sitwasyong kailangan ng Pilipinas ang panalo, dumating ang reinforcement na maaaring makapagpabago ng buong kampanya. Kung may isang eksena na maaaring makapagpataas agad ng kumpiyansa ng Gilas bago harapin ang Jordan at Iran, yun ay ang muling pagpapakita kay Kai sa loob ng ensayo kasama ang national team. Matapos ang mahabang panahon na hindi natin siya nakitang nagsuot ng Gilas uniform sa actual game, bumalik ang 7-3 Pinoy Center sa programa ni Coach Tim. At hindi lamang siya dumaan para bumisita, sumabak siya sa practice, isinama siya sa paghanda at malinaw na bahagi siya ng plano para sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At ayon mismo kay Coach Tim, masayang-masaya ang coaching staff na tumugon si Kai sa tawag ng national team sa panahong itinuturing nilang do or die ang situation. At agad nating nakita kung gaano kahalaga ang kanyang pagbabalik sa tune-up game kontra Korean Basketball League Club na Movis Phoebus. Nakalaro na si Kai habang nakakuha ang Gilas ng 81-76 na panalo. Hindi sinabi ni Coach Tim na perpekto ang kanilang laro. Sa katunayan, inamin niyang marami pa silang kailangang ayusin at hindi maganda ang kabuang performance ng kupunan. Pero yun mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ang tune-up. Nalaman nila kung nasaan sila at kung gaano pa kalayo ang kailangang habulin bago ang mga official na laban. Pero tingnan natin ang mas malaking larawan. Sa mga nakaraang window, isa sa pinakamalaking problema ng Gilas ay ang availability ng kanilang pangunahing mga players. May mga injury, may club commitments at may mga pagkakataong kailangan baguhin ni Coach Tim ang rotation dahil kulang ang malalaking katawan at kulang ang familiar na combination. Ngayon, ibang-iba ang pakiramdam. Nasa 20-man pool sina Kai Sotto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Kevin Kembal, Carl Tamayo, Scottie Thompson, Sergio Perez, Chris Newsome, Juan Gomez-Villano, RJ Abarrientos, Justin Baltazar, Troy Rosario, R.I. Pugoy, Jay Uchu at Justin Brownlee, kasama ang iba pang pangalan na isinumiti para sa window. At dito natin masasabi na halos bumalik na ang mukha ng original core na gustong panatilihin ni Coach Tim. Matagal nang malinaw ang philosophy ni Coach sa ating national team. Ayaw niyang kada window ay panibagong roster at panibagong sistema. Gusto niyang magtayo ng isang pangunahing grupo na paulit-ulit na maglalaro hanggang maging natural na ang chemistry, reads at execution. Kaya napakalaking bagay na magkakasama ulit sina Kai, Junmar, AJ, Dwight, KQ, Scottie, CJ at iba pang matagal ng bahagi ng kanyang programa. Para sa atin, ang pinakamagandang pagbabago rito ay hindi lang ang dami ng pangalan. Ang importante ay bumalik ang balanse sa roster. Kapag may Kai ka sa gitna, nagbabago ang geometry ng depensa. Hindi basta-basta makakapasok ang kalaban sa ilalim dahil may 7-3 presses na nag-aantay. Kapag kailangan ng lob threat, nariyan si Kai. Kapag kailangan ng pick and roll partner, maaari siyang gamitin. Kapag kailangan kumuha ng offensive rebound o tapusin ang possession malapit sa rim, meron kang natural na malaking target.
At huwag natin kalimutan si Junmar kapag pinagsabay o salitan mong ginagamit sina Kai at Junmar, ibang klase ang pressure na maaring ibigay ng Pilipinas sa loob. May finesse at haba si Kai, may lakas, footwork at karanasan naman si Junmar. Idagdag mo pa si AJ na kayang gumalaw, dumepensa sa iba't ibang posisyon at tumulong bilang mobile big. Yan ang frontcourt depth na matagal natin gustong makita. Pero kailangan pa rin maging maingat sa salitang kompleto. Hindi available sa paparating na Jordan at Iran games, sina QMB at Mike Phillips. Hindi rin automatic na lahat na nasa 20-man pool ay mapapasama dahil 12 lamang ang pipiliin ni Coach Team. Ayon sa pinakabagong update, may 15 players sa practice group at sinabi ni Coach Team na patuloy pa nilang sinusuri kung sino ang makakakuha ng final slots. Kaya ang pinakatamang sabihin ngayon, halos kompleto na ulit ang pangunahing core ng Gilas para sa qualifiers at higit sa lahat, bumalik ang pinakamalaking missing piece nila, si Kai Sotto. So ngayon, bakit napakalaking bagay ng timing ng pagbabalik ni Kai? Dahil hindi ordinaryong window ang haharapin ng Pilipinas, ang Gilas ay may 2-4 record mula sa unang round at kailangan ng makahabol sa Group E. Ang dalawang kasunod na laro ay parehong nasa Mall of Asia Arena, Jordan sa August 28 at Iran sa August 30. Sa puntong ito, malinaw na napakaliit na ng margin for error ng Pilipinas. Mismo si Coach Team ay gumagamit na ng do-or-die mentality sa paghahanda ng kupunan at hindi biro ang dalawang kalaban. Parehong may size, physicality at international experience ang Jordan at Iran. Kaya kung may pagkakataon na kailangan ng Gilas ng isang 7-3 center na kayang magbago ng mga tira sa ilalim, kumuha ng rebound at magbigay ng vertical target sa opensa, ngayon na yon. Malaking bagay din na hindi kailangang umasa lamang kay Junmar sa gitna. Kapag si Junmar ay nasa court, maaaring gamitin ng Gilas ang kanyang post-game at lakas. Kapag si Kai naman ang ipinasok, maaaring bumilis ang pick and roll attack at mas maging mapanganib ang lob at rim finishing. Kapag kailangan ng mas mobile sa depensa, nariyan si AJ Ado. So ibig sabihin, may iba't ibang kombinasyon na maaaring gamitin ni Coach Team depende sa matchup. At dito pumapasok ang isa pang dahilan kung bakit nakakatuwa ang muling pagsasama ng core. Hindi kinakailangang magsimula mula sa zero. Kilala na ni Dwight Ramos ang sistema. Kilala na ni Scottie Thompson ang gusto ni Coach Team sa depensa at transition. Alam na ni Chris Newsom kung paano magbigay ng two-way impact. Nakapaglaro na sina QMB at Carl Tamayo sa international level sa ilalim ng programang ito. Bumalik din si Sergi Perez matapos hindi makasama sa nakaraang window. At kapag pinagsama mo ang continuity na yon, sa pagbabalik ni Kai, daw nagiging exciting ang possibility.